nilagdaan na. Independent Commission for Infrastructure, tuloy ang trabaho. Pagbuwag sa ICI, wala pa sa plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi ipagpatuloy pa rin ang kanilang mandato, ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga, at maging fact-finding committee pa rin po sila. Dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, hindi binawi ang mga naunang salaysay tungkol sa naging partisipasyon sa flood control scandal ayon sa kanyang abogado. Negosyanteng si Charlie Atong Ang ipinaaresto na ng korte kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. There is a warrant of arrest and we will enforce it. Anybody who is on the way, arrestuin po namin. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, mali umano ang mga isinumiteng datos ng flood control projects kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Senator Panfilo Lacson. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates, mali eh. So pag inspection nitong DepDer ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Cabral Files, planong ungkatin sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. 41 barko ng China na namonitor sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea sa unang linggo ng Enero ayon sa Philippine Navy. 10 milyong pisong pabuya, ibibigay ng DILG kapalit ng impormasyon ng kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Charlie Atong Ang, itinuturing ng most wanted person at armed and dangerous ng DILG. 6 na armas tinanggalan ng lisensya. DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang aresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. Fixer sa Land Transportation Office dito sa Metro Manila, hinuli. 2 regional director, inilipat ng pwesto dahil sa umano'y korupsyon. So yung mga previous na mga nakaupo, hindi talaga na nila sineryoso yung hulihan. Lahat yan, buong Pilipinas, yung mga susunod namin na mga huhulihin, kailangan mag-report ang aming mga regional directors sa buong bansa. Dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerald Opulencia at contractor na si Sally, pasok na bilang state witnesses sa flood control project scam cases. Sa ngayon po, ang covered po ng ating Witness Protection Program ay sina Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Henry C. Alcantara, si Engineer Gerard Opulencia at si Sally Santos. Mga kawani at opisyal ng DPWH Cordillera Administrative Region pinagbawalang pumasok sa nasunog na opisina. Sa ngayon, pinagbabawal ni Secretary lahat, Secretary Vince, kasi nag-uusap kami na pumasok, and any unauthorized person, especially personnel from DPWH, will not be allowed to enter the facility. So sinecured natin yan kagabi pa. Charlie Atong Ang, may panibagong warrant of arrest mula sa isang korte sa Batangas. May panibagong warrant of arrest na nilabas ang RTC Branch 13 ng Lipa City, Batangas. Kidnapping with homicide. So, meron tayong naidagdag na 4 doon sa naunang warrant of arrest. So 3 dito ay accounted na natin at ongoing yung effort natin doon sa isa. At saka kay of course kay Charlie Atong Ang. Mga akusado sa kasong missing sa Bongero na hawak ng PNP Criminal Investigation and Detection Group,
nadagdagan pa. 3 pang pulis na aresto. Batangas 1st District Congressman Leandro De Viste naghain ng 110 million peso libel suit laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. At suspended Cavite Representative Kiko Barsaga nais ng tuluyang patalsikin sa Kamara. Baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on.